Celine's POV. Nagtagal pa ng 4 na araw bago ako pinauwi galing sa ospital. Kailangan pa raw kasi nilang i-check si baby, kaya from now on, mag-iingat na ako. Napatingin ako sa wrist ko na may pilat na yun ngayon. Pinaayos kasi ni Lucas, ang tanga ko talaga. Ang sabi ni Doc Sanchez ay always think positive raw. Lalo na kapag buntis ay sensitive. Medyo mahina rin kasi yung kapit ni baby. Dahil ikabubuo pa lang niya kaya kailangan kong mag-ingat talaga. Ang dami pa nilang binilin sa amin habang ang asawa ko, kahit palakarin ako hindi niya ginawa. Binuhat ba naman ako? Ayaw niya raw akong mapagod. Hindi niya na rin ako ini-stress. Binibigay niya lahat ng gusto. Well, mabuti naman kung ganun. Feeling ko talaga prinsesa lang ang peg ko. May instant alalay na ako at the same time asawa. Bilhan mo ako ng saging! Sigaw ko kay Lucas kahit kaharap ko lang siya. Busy siya sa cellphone niya at kanina pa may pinipindot doon. Naiirita nga ako kasi sobrang focus niya doon. Kapag ko ay inangat niya ang ulo. Why would I? Iritang sabi ni Lucas. Nagsalubong ang kilay ko. Ano? Sa gusto ko nga. Marasyang tumayo na ipinagtaka ko. Hinawakan niyang zipper ng pantalon niya at binabayon. Hala, ibang saging ata yung naintindihan niya. Yung pagkain na saging, hindi yan. Gulat na sabi ko. Nakakain ba yan ha? Kailan ba binibiling saging niya? Bayarang lalaki? Pero mukhang hindi naman. Ang dami niya kayang pera. Oh, sabi ni Lucas na parang natauhan. Don't ever say that again. Kapag ko ay dagdag niya pa. Ano raw yun? Alin? Naguguluhan na sabi ko. Ano bang tinutukoy niya? Ito. Namula pang pisngi niya nang sabihin niya yun kaya nag-iwas siya ng tingin. Yung anak ko. Hindi ko na natapos dahil tinakpan ni Lucas ang bunganga ko. Sabi huwag mo nang sabihin yun ang kulit mo naman Celine. O bakit ka galit? Ini-stress niya ako O tapos, pabalang na sagot niya. Ayan na naman siya sa iconic line niyang nakakairita. Parang baluto. Bumili ka na lang kasi, alis na, tsupi. Ang pangit na mukha mo. Tinalikuran ko na siya at nahiga na lang sa kama. Pasalamat ka, buntis ka. He murmured, then left the room. Napairap ako sa kawalan, ang dami pang ebas susunod rin naman. Napatingin ako sa cellphone ko nang magring yun. Iinisin mo rin ako. Hindi ko na tinignan kung sino yung caller. Hey Celine, why so grumpy? Boses yun ni Mami. Napabalikwas ako sa kanahigaan ko at napangiwi. Hala, sorry po. Tumawa siya. Sa kabilang linya na-miss ko tuloy yung tawa ni Mami. Si Daddy po, kamusta? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ko man lang siya nabisita. He's okay na kaya don't worry about him. Tarantado kasi. Kahit hindi ko siya kaharap ay alam kong nakangiti siya habang sinasabi yun kaya napangiti na rin ako. Pwede ko ba siyang makausap? Please Mami? I really want to hear his voice. Okay, as you wish. May tumikim at alam kong si Daddy yun, kaya umayos ako ng upo. Good afternoon, Princess. Masiglang bati niya parang walang sakit na iniinda. Same to you, Daddy. How are you po? Are you okay na ba? Kumakain ka na po ba? Are you taking your meds on time? Are you? Oh, I'm fine, dear. Daddy's perfectly fine. Ikaw ba, Princess? Kamusta ka na? I need to say something, Daddy. Pwede pong paki-loudspeaker. I want Mom to hear it po. Kagat-labing sabi ko. Okay na, sabi sa kabilang linya. Ma'am, Dad, I'm pregnant po. Kinakabahang sabi ko, natatakot ako sa magiging reaksyon nila. Masaya ba sila? Magagalit ba sila? Naputal ang tilim ni Mami ang malalim na pag-iisip ko. Oh my God! Magiging lola na ako? Oh my God! Did you hear that, Han? Oh my gosh! Napahinga ako ng maluwag. Congrats, Princess. Take care always, okay? Si Daddy yun habang nakangiti. Opo, thank you po. Pagpapasalamat ko. Ang dami pa nilang binilin katulad ng huwag daw ako magbuhat ng mga mabibigat dahil baka mabinat daw ako. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay kahit ayaw ko. Mag-exercise pero yung basic at light lang. Para mapanatiling malakas ang sarili huwag din daw ako magpakapagod at marami pang iba. Ilang oras pa akong nakahiga doon nang bumukas ang pinto. Binak kong cellphone ko kahit hindi pa tapos yung nilalaro kong Candy Crush. Si Mami ang nagturo sa akin ng larong ito Napatayo ako sa higaan nang makita kong si Angelica ang pumasok
Imbis na si Lucas. Teka muna, paano ba siya nakapasok? Hey baby girl, bati niya. Baby girl, mas matanda nga ako sa kanya eh. What do you want? Tanong ko. Nalukot ang mukha niya at saka napahawak sa dibdib na animoy nasasaktan. You're hurting my feelings, Celine. Hindi ba ako welcome here? Gosh, maarting sabi niya. Magkakapatid nga sila, pare-parehong weird. Anyways, ito na pala yung saging mo. Sabi niya sabay abot sa akin yung plastic na may lamang saging. Kinuha ko yun at nilagay sa bedside table. Mamaya ko na yan kakainin dahil hindi pa naman ako nagugutom. Nasaan ang asawa ko? Takang tanong ko habang salubong ang kilay. Siyang pinabili ko, hindi ba? Bakit si Angelica ang nag-abot ngayon? Tila naputol ang dila niya dahil hindi siya makapagsalita. Nasaan nga? Nang bababae ba? Abat, babaero talaga. Tatamaan niyo sa akin. Inis pa na sabi ko. Saan na naman siya nagsusuot? Imbis na alagaan niya ako nang bababae siya. Nasaan ang hustisya? Ang OA mo naman sis. May dinaanan lang. Bumili ng gatas yung pambuntis. Natigilan siya at napahawak sa bibig at nalaki ang mga mata na tumingin sa akin. Oh my gosh! Nakabuntis ang kuya ko? Sinong nabuntis niya? Nagtaksil ba siya sa'yo? Gulat na sabi niya habang nakatakip ang mahahaba at mapuputing daliri sa kanyang labi. Napailing-iling na lang ako. Hindi pa pala namin nasabi. Hindi pa pwede. I don't want to risk my baby. Isa pa gusto namin silang i-surprise para masaya. Meron pala nun, kunwari inosente na sabi ko. Baka may nagpabili lang. Hindi ba baka buntis yung Marga? Sino ba yun? Dagdag na tanong ko pa. Hindi ko pala natanong kung sino yun pero mukhang bebenta naman ang alibay ko dahil sa expression na umukit sa kanyang mukha. Nag-iwas ng tingin si Angelica. Si Marga baka mo yun? Ex ni kuya yun eh. Wait, mali ba ako? Ex ng kuya niya? Sino sa kanila? Seryosong tanong ko. Napatawa siya nang makitang expression ko. Oh my, don't say you're jealous. Like, Marga is my kuya malanding si Ian's ex and she's Kuya Lucas' one and only girl best friend. Tumawa pa siya at kinagat yung kuko niya sa may daliri. Manirisim ngayon kasi lagi ko siya nakikitang ginagawa yun. Okay, simpleng sabi ko, nakahinga ng maluwag. Kaibigan lang pala, akala ko pa naman kung ano. Pero mukhang may panlaban na ako sa pesting kuya siya na yun. Hindi ko malilimutan ang prank na ginawa nila sa akin magkapatid. Ma-prank ko nga rin siya. Humanda ka sa aking lalaki ka. I smirk evilly. Gusto pa kitang makausap but I want to play with Tisha na. Take care sis, I love you. Paalam niya sa aking nilikan ako sa pisngi. I just smiled at her. Ginoon kong TV at nanood na lang. Puros naman balita kaya kumuha na lang ako ng CD at sinalpak yun sa DVD at kinonek sa TV. Napatingin ako sa orasan na nasa dingding. Mag-aalas 6 na pero wala pa si Lucas. Akala ko ba bibili lang ng gatas? Kainis ha? Pinukus ko na lang ang atensyon ko sa pinapanood at pasimpleng hinahaplos ang tiyan ko. Maganda pa rin ba ako pagkatapos kong manganak? Ano kaya magiging gender ng baby ko? Pag akong tatanungin, gusto ko ng lalaki, tapos kamukha ni Lucas. Tapos tatawagin niya akong mami, napangiti ako sa naisip. Wala pang ang 1 month eh. Excited naman ako masyado, napahagik-hik ako. Pasulyap-sulyap ako sa pinto pero hindi pa yun bumubukas. Sa inis ay tenext ko na si Lucas. Hoy, asan ka na ba? Napakatagal mo. Imbis na alagaan ako nang bababae ka. Kung wala ka rito na eksaktong 6:10 PM ay hihiwalay na talaga kita kahit may anak na tayo. Enough kong cellphone ko't nanood na lang. Bahala siya sa buhay niya. Naiinis talaga ako. Natapos ang panonood na umiiyak ako. Bakit hindi sila nagkatuluyan? Ang sakit ang dibdib ko, grabe. Parang nakarelate ako sa bidang babae. Ang saya na nila bakit hindi pa rin sila nagkatuluyan? Ayan, ng babae pa kasi. Magkasintahan sila ng 4 na taon at napagdesisyonan nila na magpakasal na. Mayaman na lalaki pati din ng babae kaya ang bongga ng kasal nila. Naging masayang pagsasama nila. Walang problema at kung mag-aaway sila, walang matutulog hanggat hindi sila nagbabati. Sana lahat, di ba? So eto na nga, hanggang sa nagloko yung lalaki, nakipagtalik ito sa iba dahil buntis yung babae. Ang rason ng lalaki ay I also have needs love. I'm so sorry. Inuunang libog kaysa sa pamilya. Ang babaw, di ba? Hindi pa nakontento.
Hindi ba niya naintindihan na buntis yung asawa niya at malapit ng mga anak ay hindi pa pwede? Halamin, mga lalaki naman talaga. Ekis kapag ganyan, nakipaghiwalay yung bidang babae at nagpakalayo-layo ito. Pinalaki niya mag-isang batang malayo sa ama. Nang magbalik ang babae may asawa ng lalaki. Wala rin pakialam ang lalaki sa anak nila, kaya lumayo muli sila. May nagtangkang mang-hold up sa babae. Natatakot siya dahil kasama niya anak niya. Nanlaban siya hanggang sa nasaksak at namatay habang ang bata nakatakas. Labis na sasaktan yung lalaki na totoo kasi hindi pa pala siya naka-move on. Sobrang nagsisisi siya pero huli ng lahat. Ay naku, buhay nga naman, parang life. Ang sad lang. Pero kapal pa rin ang mukha ni Boy, lolokohin niya tapos iiyakan kapag namatay na. Nasa huli talagang pagsisisi. Bumukas ang pintuan at pumasok doon si Lucas. Agad niya akong tinakbo nang makitang umiiyak ako. Anong nangyari? Hingal na hingal nitong tanong. Yung pinapanood ko kasi, humihikbi ako. Oh, it's okay. Don't cry like there's no tomorrow. That is just a movie, okay? He hushed me. Let's talk. Sabi ni Lucas habang nasa gilid kami ng pool. Ang init kasi sa loob eh. Nasira yung aircon, mabuti dito't presko. Napahawak ako sa tiyan ko, magdadalawang buwan ng baby ko. Gusto ko na siyang makita. Tuwing umagay parang hinahalukay ang tiyan ko. Ang sensitive ko rin sa mga amoy at nasusuka na lang ako bigla. At ayoko ng gulay. Ang paborito kong kinakain ay french fries o kaya naman minsan ay saging. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko bago sinawsaw ang french fries sa ketchup at sinubo. Ang sarap. About us. Seryoso niyang sabi. Oh? Ibinaba kong bowl na may laman ng fries at humarap sa kanya. I want to say sorry. Pagsisimula ni Lucas, nag-iwas naman ako ng tingin. Medyo masakit pa pero hindi naman masyado. For all the things I have done. For all the wrong decisions that I have made. I am sorry for hurting you. I can't even forgive myself. Seeing you covered with blood makes me lost my sanity. And it's all my fault. I cut him off. No, it's mine. I'm the one who cut my wrist, not you. Totoo naman desisyon ko yun. Akong gumawa nun, ako naglaslas sa sarili ko, hindi siya. But I am one of the reasons why you did that. Mainang sabi niya. Nagbaba ako ng tingin at napakagatlabi. Sa pool. I'm sorry, Celine. I'm really sorry. I didn't explain earlier because I want to give you time to think also for yourself. Trust me when I say I love you because I really do. Like what I said on our wedding day. I vow to protect you with all my heart in any ways I can. I will do everything for you, even if it means sacrificing myself. But I already failed 2 times. First, I made you cry and second, I let you cut your wrist. Napabayaan kita. Patawarin mo ko dahil hindi ko natupad ang pangako ko. He said painfully in front of me. His eyes were bloodshot. Namumula ng mga mata ni Lucas at paniguradong ilang sandali lang ay tutulo ng luha niya mula doon. I hurted you many times. I made you cry. What kind of husband am I? Hindi ko malang nagawa ang parte ko bilang asawa mo. Mapait na sabi niya, tuluyan ang tumulong luha niya. Kagad naman tumayo ako at tumabi sa kanya. Hey Lucas, I patted his shoulder. Para kasi siyang batang umiiyak na kinuhanan ng lollipop sa harapan ko. It is already in the past, okay? And don't say you didn't do your part as my husband because you did. I smiled, yung hindi plastic. Inalala ko mga pinagsamahan namin at napangiti ng malapad. You showed me love and care. You're always there when I need you the most. You protected me from death, remember? You are always there when I need you. You didn't left me hanging. So don't say that, okay? You are the only one who can do that to me. And I love you for that, Mr. Santiago. Hindi ko kailanman magawang magagalit sa kanya, hindi. You love me? Did I hear it right? His lips parted at namumungay ang mga mata niya. I smiled at him. So don't blame yourself, nag-thumbs up siya. Para mapakalma siya and to make sure that everything is alright. Pero may kasalanan pa rin ako kaya patawarin mo ko, asawa ko. Nandami kong kasalanan sa'yo. Alangan siya tumitig sa mga mata ko. Sige na nga, I will forgive you. But in one condition, mapilit siya Tinaas ko pang isang daliri ko.
I am willing to do everything just to hear your forgiveness, my love. Kagatlabing sabi ni Lucas pero seryoso mga mata. My condition are, ngumisi ako. Akala ko ba isa lang? Gusto mo bang patawarin kita o hindi? Pinalakihan ko siya ng mata, lumunok siya. Sabi ko nga, okay. First, don't leave me, and second, don't blame yourself again. Can you do that? Taas kilay na tanong ko. Kayang-kaya, boss? Para si Lucas nanalo sa loto dahil sa lawak ng ngiti niya. Mabuti naman, hindi kasi ako sanay sa itsura niya. Ang tapang niya kapag ibang taong kaharap niya, pero kapag ako para siyang maamong tuta, tapos iyakin pa. Ako lang naman to. Kahit hindi mo sabihin, hindi pa rin naman kita iiwan, Celine. Ayan, ang bilis naman ng tibok ng puso ko. Siguraduhin mo lang, sabi ko pa't bumalik na sa kinaupuan ko. Nilantakan ulit yung french fries, ang sarap kasi talaga. Magpapaluto ulit ako sa kanya ng isang supot pag dinner ko mamaya. Sa akin lang, hindi ko siya bibigyan. Masigurado pa sa sigurado misis ko. Mahanging sabi ni Lucas kaya inirapan ko na lang siya. Naglakay siya papalapit sa akin at takmang kukuha sa pagkain ko pero tinampal kong kamay niya. Ang damot, sabi niya at mumuso. Marami ka namang pera, di bumili ka. Hihiwalay na talaga kita. Mamaya, magmumukhang patatas ang anak natin ha. Tingnan mo. Nangaasar na sabi pa ni Lucas. Biglang nagpanting yung tenga ko. Ano? Yung anak ko magiging mukhang patatas? Sa inis ko hinubad ko yung tsinelas ko at binato sa kanya. Napangisi ako ng masapol yung mukha niya. Ayan, kainis ka. Sa ganda ng jeans ko, magmumukhang patatas lang ang anak ko. Anak mo rin to, sigaw ko. Sana talaga hindi ko na lang siya pinatawad, nakakainis. Our jeans. Of course, I am Santiago, kaya kahit hindi pa yun lumalabas, alam kong maganda na. Pagyayabang ni Lucas. Maganda? Lalaki dapat to tapos kamukha mo. You're always cussing, I thought that's bad. Where's the tooth? Pangasar niya ulit. I rolled my eyes and grinned at him. Natuto lang ako sa iyo, oy. Isusumbong na talaga kita kay mama. Mama ko rin naman yun. Kaya hindi niya na ako pagagalitan. Mas lalong pangasar ni Lucas. Talagang sinusubok niya ako ha. Buiset, tumayo ko't paika-ikang tumakbo dahil sa kanya yung isang tsinelas ko. Medyo mataas din kasi yun. Maghiwalay na tayo. Sigaw ko. Nakakainis. Naiwan ko pa yung fries sa mesa sa gilid ng pool. Nakalayo na ako eh. Ano ba yan kung minamalas talaga? Napaupo na lang ako sa terasa ng bahay at napahikbi. Yung french fries ko nga kasi. Bigla namang nawala ang ngisi sa labi ni Lucas nang makitang mukha ko. Hey, what's wrong? Nag-aalalang tanong niya sa harapan ko. Yung french fries ko nga kasi. Ang dami pa nun eh. Isang supot yung pinaluto ko kay Manang kanina. Gusto ko pang kumain. Napanguso ko't pinunas ng mga mata. Wait me here baby, I'll get it for you, okay? He even kissed my forehead. May nag-doorbell kaya lumapit ako sa gate at binuksan yun. Bakit kuya? Tanong ko sa guard. Dumating na po kasi yung pinapabili ni sir na aircon ma'am. Ikakabit ko lang po sana. Seryosong sabi niya. Niluwagan kong pagkabukas ng pinto para mapapasok siya. Ang sabi ko kay Lucas ay ipaayos na lang. Pwede pa naman kasong sagot. No, let's buy new. Mura lang naman. Perks of being a billionaire. Mapapasana all ka na lang talaga nang wala sa oras. Magkano raw po pala yan kuya? Tanong ko sa guard habang buhat-buhat yung box ng aircon. Nakasunod lang ako sa kanya. 99,999 po yung nasa resibo ma'am. Awkward pa itong umiti. Nalaki ang mga mata ko. Ano? 100,000? Ang mahal naman? Sa bagay, barya lang yung kay Lucas. Napabuntong hininga ako. Ilang sandali pa'y nakita ko siyang nakaupo sa may terasa habang hawak-hawak yung bowl ng french fries ko. Hala, nagliwanag ang buong mukha ko at tinakbong pagitan namin. Dahan-dahan lang at baka madapa ka. Baka mapano kayo ni baby. Nag-aalalang sabi ni Lucas at saka pinunasan ng bimpong mukha ko. Wow ha, ang sweet naman. Pinatapos muna naming maikabit yung bagong aircon bago kami pumasok sa loob. Mas maganda to, mas malamig. Mas mabango rin kumpara sa nasira pero syempre, mabango rin yung presyo. Sa sobrang bango'y mahihimatay ka talaga, unang singhot pa lang ng hangin. What will we do here? He asked habang pranting nakaupo sa foam ng kama.
Do you want me to sing a song? He asked again dahil hindi ko siya pinansin. Sarap kayo ng french fries. Sige, sabi ko na lang. Gusto ko rin naman kasi marinig yung boses niya ulit na parang palaka. Nagtaka naman ako noong tumayo si Lucas at naglakad papuntang walk-in closet namin at nang bumalik siya may dala na siyang gitara. Gitara? Sa walk-in closet? Hala, ang weird nga talaga nila. I composed this song so you better hear it. He licked his lips kaya napatitig ako dun. Ang sarap niya. Wait, ano ba tong pinagsasabi ko? He started strumming the guitar kaya naging mapangmasid ako. Iniready ko na rin ang french fries sa bunganga ko. His voice is captivating. I love how he uttered the word with sincerity both in his eyes and in his voice. Hindi lang pala siya marunong kumanta, marunong din siya mag-compose ng mga kanta. Super talented, perfect package kumbaga. Titig na titig si Lucas sa mga mata ko at ramdam kong bilis ng pagabog ng puso ko. Pinikit niyang mga mata, pinagmasdan kong mukha niya. Para siyang Greek god, napaka-perpekto niya kung titingnan mo. Pinatulan talaga ako nito. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili. Dumilat si Lucas at dumiretso ang tingin niya sa mga mata ko. Seryosong mukha niya habang dinadama ang liriko ng ginawa niyang mula sa kanta. I will love you with all my heart. You are mine. Remember that I will do everything for you, even it means I will die. Napangiti ako. Ako rin, mamahalin din kita ng buong puso. Gagawin kong lahat para sa'yo. And yes, I will always be yours. Cause you're my air, my oxygen. Without you, I can't breathe. I can't live without you. Baby, you're my strength. My energy without you, I can't stand. Ano kayang buhay ko kapag hindi ko siya nakilala? Napahaplos ako bigla sa tiyan ko. Just stay beside me, I can't afford to lose you, baby. Nagtaka ako kung bakit tumayo si Lucas at mas lumapit sa akin habang nakangiti hawak pa rin yung gitara. Nanlaki ang mga mata ko nang kapag kuway lumuhod siya sa harapan ko. Napaawa ang labi ko't namumuong luhang tumingin sa kanya. My baby Celine, my wife, will you marry me despite of what I have done? For all the wrong decisions that I made? Will you marry this man and reassure to be with him for the rest of your life? Will you marry me again? Nakangiti ang sabi ni Lucas. Sa isang kurapay may hawak na siyang kulay red na maliit na box at sa loob nun ay may singsing. Yes, Lucas. Oh my God, sino ba ako para humindi? I love you so much, Celine. With all my heart. Magsimula ulit tayo in this time. Magpapakatotoo na ako. He emotionally said and then he claimed my lips. Kapag ko ay napasuntok si Lucas sa hangin na tumakbo pababa, nagtataka akong sumunod sa kanya. Nasa pinto pa lang ako rinig ko ng sigaw niya. She said yes. Rinig mo ba yun? Sigaw ni Lucas habang may kausap sa telepono. Sigurado akong si Kuya Sian ang kausap niya. Napailing-iling akong pumasok muli sa kwarto at nahiga. Kinikilig ako, shit. Napatingin ako sa pinto nang bumukas ulit yun at niluwanan si Lucas na nakangiti. Napahawak ako sa singsing na nasa daliri ko. Ang laki ng diamond. Kung isasangla ko to iaabot sa milyon ng presyo, panigurado. Parang ilang singsing ko na ba to mula sa kanya? Pangatlo na yata. Bagay yun sa kamay ko. Sobrang ganda. Ang galing niyang mamili ha? In fairness. Kapag ko ay kinuha niya ulit ang gitara at pumesto sa harapan ko. Dahan-dahan niyang pinaglandas sa mga mahabang daliri sa string. Without you in my life, baby. Don't leave me, that will be the death of me. If you have planned leaving me, just kill me instead. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata ng ating kwento at sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.